Door of Faith Church and Bible School Philippines Incorporated Summer Camp 2020 from April 6 or Monday hanggang April 12, April 6, 11, April 11. Magandang umaga po at manatili po ng pagbubulay-bulay.
iyong mapagpalang kamay. Kung paano niyo kami, O Diyos, ginagabayan at sinasamahan, alam namin, lahat sila sa umaga nito ay iyong pangungusapan. Banal na Espiritu, naranig mo namin na kayo na po ang magbukas ng puso at pag-isip ng iyong mahal. Tuloy na po, Panginoon, ang bawat sa amin, ang aming mga Espiritu, sa inyo lamang natin. In Jesus' name. Sa umaga po ito ay natasan po ako ng ating General Superintendent na ating talakayin at pagbulayan ang triumphant entry ng Panginoong Hesus sa Jerusalem. Ito sa aklat ng Mateo, dito po tayo magbabatay at sasaling mula sa banal na kasulatan, chapter 21. Ganito po ang sinasabi. At nang malapit na sila sa Jerusalem at magdating sa Bethpage, sa bundok ng mga Olibo, ay nagsugo nga si Jesus mga dalawang alagad. Na sinasabi sa kanila, magsiparoon kayo sa ngayong nasa tapat ninyo, at pagdakay masusumpungan ninyo ang isang nakatali na babaeng asno na may kasamang isang batang asno. Kalaganin ninyo at dalhin ninyo sa akin. At kung ang sino man ay magsabi ng anuman sa inyo, ay sasabihin ninyo, kinakailangan sila ng Panginoon. At pagdakay kanyang ipadadala sila. Nangyari na ito upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, sabihin ninyo sa anak ng babae ng Sion, narito, ang hari mo ay pumaparito sa iyo na maamo at nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng babaeng asna. At nagsiparoon ang mga alagad at ginawa ang ayon sa ipinag-uutos ni Jesus sa kanila. At kanilang dinala ang babaeng asno at ang batang asno at inilagay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga damit at dito siya'y sumakay. Verse 8. At inilalatag sa daan ng kalakhang bahagi ng karamihan ang kanilang mga damit at ang mga iba'y nagsiputol ng mga sanga ng mga punong kahoy at inilalatag sa daan. Verse 9. At ang mga karamihang nasa una niya at ang nagsisulod ay nagsisigawan na nagsisipagsabi, Hosana sa anak ni David, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, Hosana sa kataas-taasan. Pagpalain po ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang banal na salita. Sa ating pong palaging nakikita na kapag mayroong mga kilala, sikat ng mga tao, tulad po ng ating pambansang Kamao, kapag yan po ay naging mananagumpay sa ibang bansa at pauwi na siya dito sa atin, sinasalubong po siya ng halos buong bansa natin. Manghubon niyo sila sapagkat ipinagmamalaki nila na mayroong tayong kababayan na nagdala ng karangalan sa ating bansa. Dito po sa tagpo na ito ay makikita po natin na sa unang bahagi ay ipinapahayag na ng Panginoon yung kanyang lordship, yung kanyang pagiging talagang Panginoon, sapagkat
direkta yung kanyang utos doon sa dalawang alagad. Sabi doon ay, pumaroon kayo sa ngayong nasa tapat ninyo. At doon na makikita ninyo ang isang babaeng asno at isang batang asno nakatali. Yung kanyang, yung ina, yung batang asno, kalagan niyo siya at dalhin niyo sila sa akin. At ang sabi pa ng Panginoon, kapag may nagtanong sa inyo, kung sino man ay magsabi ng anuman sa inyo, ay sasabihin ninyo, kinakailangan sila ng Panginoon. At pagdatay, kanyang ipinadala sila. Dito po makikita natin na talagang ang ating Panginoon ay Lordship ng lahat. Siya talaga ang Panginoon, pinapahayag niya, pinakikita niya ang kanyang pagka-Diyos sa tagpong ito. Yung kanyang authority, yung kanyang kapangyarihan ay ginamit na niya sa pagkakataon na ito. Ngayon, tingnan lang po natin, pansamandali, bago po tayo magpatuloy, ito pong bakit sa dinami-dami naman ang hayop na pwedeng masakyan ay ito pang asno na ito ang napili ng Panginoon. Alam po natin na kapag dumarating ang isang marangal na tao, hari man ito, pinuno ng bansa, ano tayo dyan? Alam natin yan na sa airport pa lang ay nilalatagan na ng red carpet yung daraanan kung ito ay mataas na pinuno ng bansa. At pagkatapos ay sasalubungin niya ng mga diplomat, ng mga magagarang sasakyan na sasakyan niya. Pero dito po makikita rin naman natin ang pagkakaiba, yung noon at ngayon. Ang ating Panginoon ay talagang sa isang napaka-humble na kalalagayan lang ang kanyang naging kaparaanan. Bakit nga ba asno? Ano ang uri ng hayop na ito? Varieties yan ng mga horses, diba? At mga mammals. Sabi, kung bakit asno? Sa mga Hebreo daw po, ang simbolo ng asno ay meekness, kababaang loob. Pangalawa, intelligence. Ito ay matalinong hayop. Pangatlo, ito ay matiisin. May patience siya. At ito ay animal of peace. Magkatugma na po, ang sasakay sa kanya ay Prince of Peace. So doon po lang malalaman at makikita na po natin na yung pagiging Diyos ng Panginoon ay nahayag para sa unang bahagi ng ating binasa. Hindi makatanggi yung may-ari ng asno. Pinangunahan na siguro ito ng mga espiritu na yung kanyang alaga ay gagamitin ng Panginoon. Alam niyo, napaka buti ng Panginoon na siya ang pumipili ng tao man o hayop na pupili niyang magamit sa kanyang gawain sa anumang uri ng paglilingkod. At naalala ko rin po ang sinabi ng mga nakasulatan, pinili ng Diyos ang mga mabababa sa mundo ito upang hiyain ang mga marurunong, ang mga mangmang, ang mga walang ipinagmamalaki sa mundo ito upang yung mga may pagmamalaki ay hindi nila magawang gamitin ng kanilang ano pa mang bagay na mayroon sila sa kanilang mga buhay. So dito po ay nalaman po natin na ang asno po pala ay animal of peace, unlike ng horse o ng kabayo. Yung kabayo po ay animal of war.
yung pinakamararangal na mga tao ay sumasakay talaga sa asno. Ganun nilang po talagang marangal ang Panginoon Jesus. Dapat lang, sapagkat siya ang pinakamataas sa lahat. At kung itutuloy na po natin yung ating mga talatang binasa, ay siya ay sabi natupad ang sinabi ng kasulatan sa pamamagitan ng mga propeta na nagsasabi, sabihin ninyo sa anak na babae ng Siyon, narito ang hari mo'y pumaparito sa iyo na maamo at nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. At ang mga bagay na ito ginawa ng mga alagad at kanilang dinala ang babaeng asno at ang batang asno at inilagay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga damit at dito siya ay sumakay. Naalala rin po ba natin na itong asno na ito ay naging siya rin sinakyan ni Balaam na propeta. At ito yung kaya sabi sa ating katangian dito ay may intelligence siya. At bukod doon, masunurin. Kasi nung sinabi ng Panginoon doon sa asno na yun na harangan mo yung propeta na manghuhula ng kasamaan sa Israel, ay sumunod itong asno na ito. Kaya tama ang katangian na ito ng hayop ng kapayapaan, animal of peace, mababa ang loob, may katalinuhan, at matigisin ay animal of peace. At ang sabi pa dito sa ating binasa, at ang mga karamihan sa unahan na nagsisunod ay nagsisigawan na nagsisipagsabi, Hosana sa anak ni David, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, Hosana sa kataas-taasan. Nagbubunyi yung ating Panginoon. Nakakatuwa, no? Natatapakan nila kung ano ang nilalakad doon ng mga tao sa naraanan nila. Di ba ito isang napagandang bagay na tayo niladamay sa kabutihan ng ating Panginoon. Tayo nadadamay sa kanyang kabanalan. Tayo nadadamay sa kanyang katapakan, kung ano mayroon ang Panginoon, kung ano ang ginagawa sa kanya ng parangal, pagbubunyi ay part of His glory ay ibinabahagi sa atin ng Panginoon. Kaya ang ating Diyos ay Diyos na laging ang iniisip ay para sa kabutihan ng lahat. Yung pagpasok niya sa Jerusalem, napakagandang entry. Triumphant entry. Talagang ang mga taong ito ay nagsisigawan sila, Hosana, Hosana. Sa anak ni David, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ang sinuman
na malapit sa pangalan ng Panginoon, ang sabi ng Bible ay mapalad. Palad po tayong lahat, mga kapatid, sapagkat tayo ay nakalapit sa ating Panginoon. Sa umagang ito ay tuloy po yung ating binasa. Hindi na natin binasa yung sumusunod na talata, pero ang Panginoon, pagpasok po niya ng Jerusalem ay tumuloy po siya sa templo. At doon, nakita niya yung mga nilalapastanan ang templo ng Panginoon. Kaya tayong mga business na gumagawa ng mga negosyo doon, papalitan ng kung ano-anong mga nagpera man o ano man, mga nagtitinda, sabi niya ay ang aking tahanan. Sabi sa verse 12, pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at itinaboy niya ang lahat na nagbibili at namimili sa templo at ginulo niya ang mga dulang ng mga mamamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. Pinaggugulo ng Panginoon yung mga bagay na nakita niya na nandoon marahil sa paligid, sa harapan, sa bungad ng templo ng mga nagtitinda. Siguro pamilyar tayo sa ganitong tanawin sa panahon na ito. Marami tayong nakikitang ganito na mga senaryo. At ang sabi ng Panginoon ay ganito, nasusulat ang aking bahay ay tatawagin bahay panalanginan. Tatapot ginagawa ninyong yungin ng mga tulisan. Nakakalungkot po itong pangyayari na ito. Kaya pala kinakailangan na pumasok ang Panginoong Jesus sa Jerusalem sapagkat mayroon siya mga bagay na dapat nang gawin. Alam naman natin na ang templo, yung literal na templo ay building yan, pero yung templo na spiritual ay tayo po yun, mga kapatid. Kaya oras ng Panginoong Jesus ay pumasok sa templong ito na tayo, lilinisin niya talaga ang ating mga buhay. Marami siyang itataboy, marami siyang aalisin sa ating mga buhay. Mga karakter, mga hindi magandang pag-uugali. Itong nangyari sa harapan ng templo na ito ay literal ito. Pero patuloy pa rin ito na nangyayari, ginagawa ng Panginoon sa bawat buhay ng mananampalataya. Nililinis niya ang totoong templo na magmamana ng buhay na walang hanggan. Tayo yun, mga kapatid. Kaya patuloy natin na hangarin sa ating mga buhay na linisin ng Panginoon, dalisayin tayo ng Diyos hanggang sa siya ay dumating. Marami rin sa mga panahon na yon ang hinahanap nila ng Panginoon. Pero sa pagkakataon na ito, nandiyan na, dumating na, pumasok na sa Jesus sa templo. At ang mga tao ay nagsaga, bubunyi. Siguro hindi na ito maaari pang ulitin. Minsan lang ito na nangyari doon sa Jerusalem. Pero sa ating pagpupuri at pagsamba sa Diyos, ito ang paraan ng ating pagbubunyi sa ating Panginoon, ng mga Panginoon. Mataas sa lahat. Diyos na di nagkukulang, Diyos na di nagbabago. At hanggang sa ngayon, itong matagumpay na pagpasok ng Panginoon sa templo, hanggang ngayon, inaalala yan. Kaya nga nung kahapon, marami ang nakakaalala doon sa palaspas, magamata hindi sila nakalabas ng kanilang mga bahay. Ito'y pag-alaala doon sa nangyaring ito, sa senaryo ito dito sa Jerusalem. Pero lahat ng mga bagay na nangyari noon, maganap na yun. Tapos na yun.
Sa ngayon, ang kinakailangan natin, ipagbunyi natin ang Panginoon sa paraan ng ating pamumuhay. Mabuhay tayo na may kabanalan sa harapan ng Diyos. Para ka na rin naghagis o naglatag ng damit na dadaanan ng Panginoon. Literally, kapag ang ating mga buhay ay nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. Hinahanap siya noon ng mga tao nung siya nagme-ministeryo pa. Sa first part ng kanyang buhay, pagkatapos na siya ay umahon sa ilog ng Jordan, doon nag-start ang kanyang ministry at kasunod at laging kasama niya ang kanyang mga alagad. At maraming himala na nakita ng mga tao ng mga panahon na yun. At dahil doon sa kanilang nakita na yun, sumunod ang karamihan sa Panginoon. At minsan nga, sabi sa John 6:26, hinahanap niyo namin ng Panginoon. Sabi ng mga alagad kami, hinahanap kayo ng mga tao. Pero sabi ng Panginoon, hinahanap nila ako, hindi dahil sa nakita nila na mga himala at gawa ng Diyos, kamay ng Diyos, kundi dahil sila ay nangabusog. At yan ang kadalasan na nagiging layunin marahil o kung hindi man marahil talagang lalo na sa panahon na ito. Nakakatawag lang ang tao, hinahanap lang at nakakapanalangin sila o nagdadasal sila sapagkat nagugutom na sila. Kailangan na nila ang pagkain at talagang kailangan natin ngayon mga panahon na ito. Ang totoo, maaaring sa ngayon, sapat pa ang supply ng ating gobyerno. Pero hindi po yan magpasawalang hanggan. May limitasyon yan. Matatapos yan. Kaya dapat po, lalo na yung mga mananampalataya, huwag tayong umasa lang sa gobyerno o sa tulong na magagawa ng tao. Saan ko nagsabi ng banal na kasulatan? Sumpain ang tao na nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Jeremias 17:5. Alam natin na anumang karunungan, anumang bagay na mayroon ng tao, matatapos at mauubos niyan. Kaya, nabibigo ang mga tao kapag sa kapwa-tao sila umaasa. Pero tayo na mga mananampalataya at naniniwala kay Kristo, sa Diyos ang lahat ng bukal ng biyaya at pagpapala. Hindi ka magagalit sa gobyerno kapag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Hindi ka sisigaw, hindi ka magrarally, hindi ka kung saan-saan susuot at maggagawa ng ano pa mang kaguluhan kapag may pagtitiwala ka sa Panginoon. Sapagkat maasahan talaga ang Diyos. Ang gobyerno, matutulungan po tayo niya. Salamat sa ating Pangulo. Patuloy po natin ay panalangin sila ng mga nasa pamunuan natin at ang mga ginagamit ng Panginoon o yung mga nasa front line. Patuloy natin sila ipanalangin sapagkat nagbubuwis din sila ng buhay dyan. Buhay sila dyan. At sino nga ba ang pakikinggan ng Diyos na mananalangin? Hindi naman lahat ng dalangin ay dinirinig ng Panginoon. Sabi ng Biblia, the prayer of the righteous man availeth much. Ang panalangin ng taong matuwid ay malaki ang nagagawa. Ano pa? Marami ang nagupat sa Panginoon noong mga panahon na siya nga ay nasa katawang tao. Kahit mismo yung mga umaangkina na mga, sabi dito sa aklat ng 1:145 to 46, mayroong tao na nagsabi, character dyan, sabi ni Felipe doon kay Nathaniel, halika, nakita ko na yung sinasabi ng propeta sa banal na kasulatan na darating.
na hari na magliligtas sa Nazaret. Alam niyo, sabi ni Nathaniel, sabi niya, can any good thing come out of Nazareth? Mayroon bang mabuting bagay na magmumula sa Nazareth? At ganoon din, may iba pa ako nabasa ng talata sa mayroon bang bagay na mabuti na magmumula sa Galilee? Ano bang klase at Nazareth? Anong lugar ito? Anong klaseng bansa o bayan ito? Nazareth at Galilea. Ito ang pinaka-list na bayan. Walang mga may pinag-aralan, puro mga magbababang uri ng tao. Siguro ito yung pinatawag ng mga minority kung sa panahon natin ngayon o doon sa mga bansa. Siguro kabilang na tayo doon. Mga bansa na may hirap, third world countries. Isa na tayo doon. May hirap ng mga bansa, kaya minamaliit tayo. Kaya nagpapaalitin tayo sa iba't ibang bansa para mabuhay ng may kaayusan at masenso. Mayroon ba mabuting bagay na magmumula sa Nazareth? Ang sabi ni Nathaniel kay Felipe. Mayroon, mga kapatid. Doon nagmula ang ating tagapagligtas. Doon nagmula at doon sinilang ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ngayong umaga, bakit ka lumalapit sa Panginoon? Dahil ba sa wala ka nang makain? Dahil ba sa takot ka na sa nagaganap sa ating kapaligiran? Dahil ba sa naiisip mo ang iyong mga anak, ang iyong pamilya? Paano na kaya tayo? Paano na kami? Naisip mo marahil, paano na yung pangarap ko? Nag-aaral pa naman ako ng abogasya, ng medisina, ng engineer, o ano pa man, mga mararangal at matataas na kurso ng edukasyon sa mga panahon na ito. Kapatid, lahat ng yan mawawala ng saysay. At ang mananatili lang ay ang paglilingkod mo sa Panginoon. Saan ka man naroon ngayong umagang ito? Anumang bansa ang iyong kinaroonan. Kaya kang abutin ng Diyos diyan. Kaya kang pagpalain kahit dito ka sa ating bansa. Kayang tugunan ng Panginoon ang iyong mga ninanais sa buhay. Kaya niyang tuparin ang iyong mga pangarap. Sapagkat ang Diyos ay lagi nanghahangad ng ating ikabubuti. Mga kapatid, mga mahal kong kapatid na nakikinig, nanonood sa umagang ito, ituon natin sa Panginoon ng buong puso ang ating paglilingkod. Hindi na ito ang panahon ng paggawalang bahala. Maaaring napakatagal na. Maraming wasted years. Oo, lumadalo ka sa gawain, pero wala sa totoong puso mo ang Panginoon. Maaaring maawit ka, nagtataas ka ng kamay, pero hindi naghahari sa buhay mo si Kristo. Ngayong umagang ito, it's time para magpanibagong pagtatalaga ka sa Panginoon. Alalahanin mo kung saan ka nahulog, kung ano at ano ang pinaglulunuyan mo ngayon, pinagkakabalan mo ngayon na hindi nakalulugod sa Panginoon. Ang Diyos ay palaging naghihintay sa iyo. Lagi siyang handang tumulong sa iyo. Handa siyang magpatawad sapagkat siya ay ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ipagbunyi natin siya, hindi sa muso, kundi sa puso. Gawin natin ito. Lalo na sa mga panahon ngayon. Yung totoong pagsamba, yung totoong panalangin,
yung totoong pagbubulay at pagtitiwala sa magagawa ng Diyos. Huli po, Hebrew 12:2, sabi doon, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Huli tayo po ay umawit bago po ako magwakas sa panalangin. Sumabay po kayo, mga kapatid. Ito na ang panahon na yan. Sa gitna ng takot at kagipitan siyang Diyos na malalapitan. Si Yahweh ang aking pag-asa. Magulong buhay ayusin niya. Bago simula ang ibibigay dahil sa Diyos, ako'y magtatagumpay. Siyang Diyos na matataguan. Siyang Diyos na makapangyarihan. Diyos na binanggiwan. Diyos magpakailanman. Si Yahweh ang aking lunas. Mga kapatid, wala po tayong ibang makakantuman kundi ang ating Panginoon Jesus. Sa gitna ng takot at kagipitan, siyang Diyos ang malalapitan. Si Yahweh ang aking pag-asa. Magulong buhay ayusin niya.
Magdadapa tayo ngayon sa Panginoon at magsisi sa lahat ng ating mga naging pagkukulang. Tayo ay manalangin. Papasalamat kami, Panginoon Diyos. Ito ang mga panahon na hindi kami pwedeng magwalang bahala sapagkat dinadalaw niyo ang iyong bayan at dinagabayan niyo kami upang muling makapanumbalik sa inyo. Kilala niyo po sa umagang ito ang mga anak niyo na tumalikod sa inyo. O maaaring hindi tumalikod, pero malahin nga ang kanilang paglilingkod sa inyo. Sa umaga nito, Panginoong, galihin yung mga nakaratay ngayon sa banig ng karamdaman. Pinakas din po namin sila sa inyo, Panginoon. Ipuin niyo sila na iyong mapagpalang kamay. Tulungan niyo kami, Panginoon, ng salot na ito sa lahat ng bansa ng Diyos ay magkaroon na ng kawakasan. Bigyan niyo po, Panginoon, ang dalangin ng inyong mga lingkod. Kahabagan niyo po kami, Panginoon. Kahabagan niyo ang aming bayan. Kahabagan niyo ang bawat pamilyang Kristiyano. Naway sama-sama sila, Panginoon, sa ngayon. Na nabubuklod sila. Ipon sila, kompleto sila, Panginoon. Kompleto kami. Huwag itong masayang. Kundi gugulin namin ito sa kapakipakinabang na kaparaanan, Panginoon. Manalangin ng sama-sama, magpuri, sumamba ng sama-sama, umawit ng pagpupuri ng sama-sama. Sapagkat ito ang nais niyo, Panginoon. Inuuna niyo lang, O Diyos, ang mga pamilya, Panginoon. Sapagkat doon mismo sa loob ng pamilya magmumula ang alab at linas ng banal na Espiritu at ito'y lalabas sa kanilang mga tahanan upang maka-influence, Panginoon, ang iba pa na mga mananampalataya na nanlalamig sa inyo. Panginoon, muli niyong pag-alabin, Lord, ang inyong mga anak. Magkaroon sila ng panibagong dedikasyon sa inyo, O Diyos. Lalo na ang mga kabataan, mga anak na hindi mga lingkod, Panginoon, sa mga panahon na ito. O God, tulungan niyo po ang bawat sambayang Kristiyano na maging halimbawa sa mga panahon na ito. Tulungan niyo po sila, Panginoon. At tinadalangin din po namin na ang mga pangangailangan ng aming mga kababayan na nagmumula noon sa kanilang sa aming mga nasa pamunuan, Panginoon. Bless niyo po, Diyos, maging pinakasangkapan niyo ng mga may kakayanan, tumutulong sa mga may pangangailangan sa panahon na ito. Lord, hayaan niyo po na maranasan ng aming mga kababayan sa panahon na ito na hindi niyo kami iniwan talaga. Na nandyan lang kayo, naghihintay. You're just a prayer away, Lord. Kayo ay isang tawag lang. Nagagwat namin sa inyo, tumutugon na kayo, Panginoon. Kaya Ama, sa umaga ito, marami pong salamat na sa bawat pagmulat ng aming mga mata, masambit namin palagi ang magpasalamat sa inyo, ang magpuri, sumamba, manalangin, at pagbulayan ang inyong mga salita. Purihin po kayo, palayan niyo po sila ng mga nakasama namin sa devotion na ito, Panginoon. Saan magpanig ng mundo kayo, mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. Yung mga may sakit, Lord, ibangon niyo sila, walang mahirap sa inyo. Kayo ang Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling. At kayo rin ang Jehovah Jireh, ang Diyos na tumutugon at kumakatagpo sa bawat pangailangan ng inyong mga anak. At nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa umaga, sa pagsama ng Banal na Espiritu,
At ang biyaya nawa ng ating Ama na sa langit, ang patuloy, kaaliwan at paikitisan ng Banal na Espiritu, kagalakan sa kabila ng kalungkutan nararamdaman, mga problema, nawa, Panginoon, kayo ang patuloy na magpagaan. Palayain niyo ang iyong mga anak sa umagang ito upang sila'y totoo na makapagpuri, makapanalangin, makasamba sa inyo. Marami pong salamat. Nagbabalik kami ng totoong pagdakila, pagpaparangal sa iyong kataas-taasang pangalan. Salamat sa inyo, Diyos na napakabuti, Diyos na napakadakila. Ang biyaya nawa ay mamalagi sa inyong mga anak sa umaga ito, sa pangalan Purihin ang pangalan ng Panginoon. Magandang umaga sa bawat isa. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat alam niyo, kahit na layo-layo tayo mga kapatid, at sa pamagitan ng Facebook Live ay ginagawa natin ang patuloy na paglapit sa Panginoon na nagkakaisa at sama-sama sapagkat kailangan din natin magmasunurin sa ating pamahalaan. Ang mahalaga, hindi napipigilan na tayo makapanalangin through Facebook Live. Hindi naman tayo pinipigil na wag nang maglingkod at sumamba sa Panginoon dahil nga lang sa ganitong sitwasyon. Kagaya ng napakinggan natin sa Pastor Anelia, ang Panginoong Jesus ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nang bumaba siya rito sa lupa, bumaba siya na merong buong kababaan. At nawa, sa pagpasok natin sa ating mga pastor, sa mga ministeryong ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, pumasok tayo na merong pagpapakababa. At sa bawat manggagawa at mga mananampalataya, kung paano ang Panginoong Yesus napakadakila at wala nang ihigit pa sa Kanya, ngunit nang pumasok sa Jerusalem, bagaman maraming hindi tumanggap sa Kanya, siya'y totoong nagpakababa. At kagaya ng banggit ng Pastor Anelia kanina, in follow-up, ang unang pinuntahan kagad ng Panginoon ay ang templo. Kanyang nakita na ang templo ay hindi kaaya-aya sapagkat maraming nagtitinda at parang naging pugad na ng kung ano-ano. Kaya nga sinabi ng Panginoon, "My house shall be called a house of prayer." Nilinis ng Panginoon ang lugar na yon. At kung papansinin natin sa Biblia, sa unang pagpunta ng Panginoon sa templong yon, nilinis niya na yan eh. At pagkatapos nun, maraming gumaling. Maraming himala ang nangyari. Kaya nakakatuwa na binanggit ng Pastor Anelia yon, na ang Panginoon bumalik doon sa templo na yon sa Jerusalem para linisin. Nilinis na nung minsan pa yon sa pasimulan ng kanyang mga ministeryo. At muli, hindi maganda, nilinis ng Panginoon. At anong sabi ng Panginoon? "My house shall be called a house of prayer." Nawa, simula ngayon hanggang sa dumating ang Panginoon, tayong lahat, bawat mananampalataya, let us make, first of all, the spiritual house, this house, will become a house of prayer. Kagaya ng sabi ng Thessalonians, pray without ceasing. Ibig sabihin, palaging manalangin. Hindi ang ibig sabihin, huwag nang huminto. At 24 oras, 7 days a week. 12 months in a year. No. Kung hindi, maging lifestyle natin. Prayer must be our lifestyle. Most of the time, many of the preachers will always say, as we breathe, prayer will be our spiritual breath. Para mabuhay tayo spiritually, let us always communicate to God, not because we have something to say, we have something to ask, but because God is our life. And in Him we live and move and have our being according to Acts. Na ang Panginoon talaga yung kalakasan natin. Kaya alam niyo, habang nagagawain tayo kanina at nagsasalita ang Pastor Anelia, umaawit tayo, nandun talaga yung presence ng Panginoon. And praise God because our God, He is omnipresent. He is everywhere present. Kaya, mga kapatid, let us make the house of God, first, the spiritual house, our body. Second, this literal building, this literal temple or church, we call it church,
let this place be a place of prayer. Gawin natin ang ating mga bahay-sambahan, lalo na pagka pwede nang pumunta anumang oras ang mga mananampalataya. Wala tayong ginagawa, nakamukbok lang tayo sa bahay. Let us go to the church and pray. O doon sa loob ng bahay niyo manalangin at tumawag sa ating Panginoon. Pagka ginawa natin yan, hindi tayo nagtitipon at nagiging masigasig sa panalangin just because of the coronavirus. And how about if the coronavirus is already solved? Everything is okay. Then we will stop to continue to pray. No. We pray because we want to have an intimate relationship with our Creator and our Savior, ang Panginoong Jesus. Kaya, purihin ang pangalan ng Panginoon, magpatuloy tayong maglingkod sa Kanya, at kagaya ng sabi ng Pastora Nelia, pinili ang isang simpleng hayop. Marahil ang tingin sa inyong sarili ay simple lang, pero pinili ka ng Panginoon. Don't forget that. Pinili ka ng Panginoon para sa Kanya. Kaya nakakatuwa, isang aso na lang. Kaya purihin ang pangalan ng Panginoon at ngayong umaga sa iba't ibang lugar, patuloy tayong maglingkod at magpasalamat sa Panginoon. At kagaya ng nabanggit rin sa prayer kanina, just for follow-up, let us always pray for our president, pray for our nation, and pray for revival. Hindi lang tayo nagpe-pray sa sarili natin. Itinatawag din natin kagaya ni Daniel, nang mamagitan siya para sa Israel, namamagitan naman tayo para sa ating bansa. At ang totoo, hindi na lang ang ating bansa, ating pinagpe-pray. Pinagpe-pray natin ang buong mundo. Kaya tulungan tayo ng Diyos at hayaan natin na patuloy siyang makagawa sa ating buhay. Mamaya, alas 3 hanggang alas 4:30 ay magpapatuloy ang ating gawain. Praise and worship, exhortation, at prayer. Yan po ay mamayang alas 3 ng hapon hanggang alas 4:30. Ang tanong, ano ang gagawin natin sa buong maghapon? Naghihintay lang tayo at matutulog at pipikit at manonood ng kung ano gusto nating panoorin. Hindi. Sa buong hapon, sige, gawin niyo, pwede niyo gawin. At ibang mga church natin, in between, meron din silang ginagawa. Magpatuloy lang tayong mga manalangin sa Panginoon. Pag nagawa na natin yung dapat natin gawin na preparation sa bahay natin, lahat, buksan natin ang Biblia. At pagkatapos, magbasa tayo. Basahin natin, pinakamaganda siguro sa ngayong pagkakataon, basahin natin yung mga sunod-sunod. At mamaya, alas 3 hanggang alas 4:30 ay muli natin bubuksan ang ating mga cellphone para manood ng Facebook Live. Yung mga nakakonekta sa District 1 under Pastora Nelia, tuloy lang kayong kumonekta. At yung mga nakakonekta sa DFC Sentro, patuloy lang din kayong kumonekta. At nang sa ganon ay patuloy nating mapakinggan yung gawain. Ito'y magpapatuloy araw-araw at ito'y napakagandang pagkakataon. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na napakabuti, maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po ninyo ang Pastora Nelia at ang buong District 1. Kayo ang patuloy na kumilos at gumawa sa kanila. Mamayang hapon sa ganap na alas 3 hanggang alas 4:30 ay magpapatuloy kami na magsama-sama para magpuri, makinig ng inyong salita at manalangin. Hinihiling po namin ang inyong patuloy na pagkilos at paggawa sapagkat kayo ang aming Diyos na mabuti, tapat at hindi nagkukulang. Maraming salamat po o Diyos. Ang inyong pagpapala ay sumagana sa buhay ng inyong mga anak, spiritually, physically, financially, materially, and all the glory belongs to you. In Jesus' name, Amen. Salamat sa Panginoon. Muli inuulit ko, mamayang hapon, alas 3 hanggang alas 4:30. At yung mga iba sa atin, i-connecta natin yung may mga iba na pwede niyong i-share ng ibang mga kapatid. I-share ninyo para na sa ganun, mas marami ang makapakinig. Pwede rin tayong mag-imbita upang nang sa ganun, mas marami pa ang makasama sa atin sa sama-samang pagpupuring ito sa kapurihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat and God bless you. See you 3 p.m. Sa natin sa sentro, sandali lang, may announcement tayo.